Tahimik ang gabing iyon sa baryo. Tanging ang huni ng mga kuliglig at marahang ihip ng hangin sa nyugan ang maririnig. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang nilalang na nagmamasid. Mula sa siwang ng bubong, isang peres ng pulang mata ang unti-unting lumitaw. Ang mga pakpak nitong kasing itim ng gabi ay marahang pumapagaspas, waring naghahanda sa paglipad. Samantala, si Miguel ay nakatayo sa harap ng kanyang kubo, hindi alam kung bakit tila may bumubulong sa kanyang pandinig, isang malamig at pabulong na hininga. Hanggang sa crash! Isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. At doon niya nakita ang bangis ng kanyang bangungot, isang manananggal na bumaba mula sa langit, gutom na gutom at siya ang susunod nitong biktima. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, may isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga taga roon, ang isang malawak na nyugan sa dulo ng baryo. Sa liwanag ng araw, ito ay parang isang karaniwang plantasyon ng nyog, payapa at berde, kung saan ang mga magsasaka ay masigasig na nag-aani ng bunga upang ibenta sa palengke. Ngunit pagsapit ng dilim, nagiging ibang mundo ito. Ang payapang nyugan ay nababalot ng misteryo at takot, isang lugar na kahit ang matatapang na lalaki sa baryo ay iniiwasang puntahan. Matagal nang may mga kwento tungkol sa mga kakaibang nilalang na naninirahan sa nyugan. May mga matatanda sa baryo na nagsasabing tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig silang pagaspas ng malalaking pakpak sa himpapawid. Minsan, may biglaang pagkawala ng mga alagang hayop, mga manok, kambing, at kahit maliliit na baboy, na natatagpuan na lang kinaumagahan, walang laman ang loob, tila sinipsip ang kanilang dugo. Dahil sa mga pangyayaring ito, walang sinuman ang nangangahas na manatili sa nyugan sa gabi. Si Miguel ay isang binatang 25 taong gulang, isang masipag at matapang na magsasaka na namana ang hanap buhay mula sa kanyang ama. Lumaki siya sa baryo ng San Roque at sanay sa hirap ng buhay sa bukid. Sa kabila ng mga kwento ng matatanda, hindi siya madaling matakot. Para sa kanya, ang mga kwentong ito ay mga pamahiin lamang na ginagamit upang takutin ang mga bata o pigilan ang mga tao na pumasok sa kabubatan. Kaya nang inutusan siya ng may-ari ng lupa na magbantay sa nyugan, upang masiguro na walang magnanakaw ng nyog, hindi siya nag-atubiling tanggapin ang trabaho. Ngunit bago siya umalis patungong nyugan sa unang gabi ng kanyang pagbabantay, binilinan siya ng kanyang lola si Ma, isang matandang babae na kilala sa baryo bilang manggagamot at tagapangalaga ng mga lumang kwento. Miguel, anak, mag-ingat ka ron, wika ni Lola si Ma habang iniaabot sa kanya ang isang maliit na supot na may lamang bawang at asin. Huwag mong isnabin ang mga kwento ng matatanda. Hindi mo alam kung anong klase ng nilalang ang gumagala ron sa gabi. Napangiti si Miguel. Lola, baka naman takutin mo lang ako. Siguro may mga hayop lang talaga ron kaya may naririnig silang ingay. Napailing si Lola si Ma. Hindi lahat ng hayop ay may pakpak na kayang bumitin sa hangin, Miguel. At hindi lahat ng hayop ay umaalis sa katawan nito tuwing gabi. Napansin ni Miguel ang matalim na tingin ni Lola si Ma. Pakiramdam niya ay may gustong sabihin ang matanda, pero pinili nitong hindi na ipaliwanag pa. Kinuha niya ang supot ng bawang at asin, inilagay ito sa bulsa, at nagpaalam na. Ang baryo ng San Roque ay hindi isang marangyang lugar. Simple lamang ang pamumuhay dito, mga bahay na gawa sa kahoy at pawid, isang maliit na palengke sa gitna, at isang simbahan kung saan nagtitipon ang mga tao tuwing linggo. Sa kabila ng pagiging payapa ng baryo sa umaga, may isang bahagi nito na tila nababalot ng kakaibang enerhiya pagsapit ng dilim. Ito ay ang masukal at malawak na nyugan na tinatawag na iniwasang nyugan ng mga taga-baryo. Bakit iniwasan? Dahil noon pa man, may mga kwento na tungkol sa kakaibang nilalang na nagpapakita rito, isang manananggal. Ayon sa alamat,
Ang manananggal ay isang uri ng aswang na kayang hatiin ang katawan nito sa dalawa. Sa araw, ito ay nagkukunwaring isang ordinaryong tao, maaaring isa sa mga taga rito, isang kakilala, o isang estrangherong bumibisita lamang sa baryo. Ngunit pagsapit ng gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan, ito ay nagbabago. Ang pang-itaas na bahagi ng katawan nito ay humihiwalay mula sa baywang, tumutubo ang malalaking pakpak, at lumilipad ito upang maghanap ng biktima. Ang ibabang kalahati naman ng katawan ay naiiwan sa isang liblib na lugar, karaniwang nakatago sa likod ng mga damuhan o sa ilalim ng mga puno. Kapag hindi ito nakabalik sa katawan nito bago sumikat ang araw, mamamatay ito. Bagamat matagal nang pinag-uusapan ang alamat ng manananggal sa baryo, wala pang tunay na nakakita rito, o kung meron man, wala pang naglakas loob na magsalita. Ngunit sa gabing iyon, habang papunta sa Nyugan si Miguel, may kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Ang hangin ay tila mas malamig kaysa sa dati. Tahimik ang buong paligid, masyadong tahimik. Kahit ang mga kuliglig na madalas marinig sa gabi ay tila nawala. Nang makarating siya sa Nyugan, nagsindi siya ng ilaw mula sa kanyang dasera, at naupo sa isang lumang upuan na iniwan ng dating bantay. Nagsimula siyang magmasid. Sa unang oras, wala siyang nakitang kakaiba. Ang tanging naririnig niya ay ang mahihinang huni ng mga ibon sa malalayong sanga at ang bahagyang pag-alon ng mga dahon dahil sa ihip ng hangin. Ngunit habang lumalalim ang gabi, nagsimulang magbago ang kanyang paligid. Nakarinig siya ng mahihinang bulong, tila isang babae ang dumaraing sa di kalayuan. Napatingin siya sa paligid, pilit inaaninag ang pinagmulan ng tunog. "Sino yan?" tanong niya, ngunit walang sumagot. Naglakad siya patungo sa gilid ng Nyugan, dala ang kanyang ilaw. Habang papalapit siya sa isang lumang puno ng nyog, biglang lumakas ang ihip ng hangin at naramdaman niyang parang may anino sa kanyang likuran. Napalingon siya. Sa kanyang paningin, may isang anino na mabilis na dumaan sa likod ng puno. Napaatras siya, pilit na hinahanap ang pinagmulan ng anino. Muli niyang tinanong, "May tao ba rito?" Ngunit sa halip na sagot, isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan sa kanyang batok, dahilan upang tumindig ang kanyang balahibo. Napahawak siya sa kanyang bulsa kung saan nakalagay ang bawang at asin na ibinigay ni Lola Sima. Sa gabing iyon, hindi niya pa alam, ngunit ito ang simula ng isang bagay na hindi niya kailanman inaasahang mararanasan, ang kanyang unang engkwentro sa isang nilalang na matagal nang kinatatakutan sa kanilang baryo. Nanginginig pa rin si Miguel habang hinigpitan ang pagkakahawak sa gaserang dala niya. Kahit gaano niya subukang kumbinsihin ang sarili na baka hangin lang o hayop ang kanyang narinig, hindi niya maiwasang maramdaman ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at sinubukang pakalmahin ang sarili. "Miguel, huwag kang magpapadala sa takot." "Wala yan," bulong niya sa sarili. Muli siyang umupo sa kanyang upuan sa ilalim ng isang malaking puno ng nyog, pilit nilalabanan ang bumabalot na takot sa kanya. Ngunit kahit anong gawin niya, nananatili pa rin ang pakiramdam na tila may nakatingin sa kanya mula sa dilim. Ilang saglit pa ang lumipas, at muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Ang mga dahon ng nyog ay marahang sumasayaw sa ihip ng hangin, at ang tunog ng mga kuliglig ay muling narinig sa paligid. Dahan-dahan siyang nag-relax, iniisip na baka naisip lang niya ang lahat ng iyon. Ngunit bigla na lang niyang narinig ang isang mahina, ngunit malinaw na kaluskos sa kanyang likuran. Hindi ito kaluskos ng hangin sa dahon. Hindi rin ito tunog ng isang maliit na hayop na gumagalaw sa mga damo. Ito ay tunog ng isang hakbang, isang mabagal at maingat na paggalaw ng isang nilalang na ayaw magpagamitang naroon ito. Dahan-dahan niyang iniangat ang gasera upang mas maliwanagan ang paligid. Pilit niyang inaaninag ang madilim na bahagi ng nyugan, ngunit wala siyang makita.
May tao ba dyan? Tanong niya ulit, ngayon ay mas malakas na ang kanyang boses. Wala pa ring sagot. Tumingin siya sa lupa at napansin niyang may bahagyang paggalaw sa mga damuhan malapit sa kanya, tila may isang bagay na gumagapang papalapit. Napalunok siya. Dahan-dahan siyang umatras habang hawak ang dasera. Tapos, sa isang iglap, isang itim na anino ang dumaan sa gilid ng kanyang paningin, mabilis, parang hangin, ngunit may malinaw na hugis ng isang babae. Hindi niya napigilan ang sarili at napasigaw siya. Sino ka? Anong kailangan mo? Ngunit bago siya makasigaw muli, isang malakas na pagaspas ng pakpak ang narinig niya mula sa itaas. Parang isang higanting ibon ang lumilipad sa ere, ngunit masyadong malaki upang maging isang pangkaraniwang nilalang. Sa sobrang takot, agad siyang tumakbo pabalik sa kubo kung saan siya dapat magbantay. Sumandal siya sa dingding, habol ang kanyang hininga. Habang sinusubukan niyang huminga ng normal, muling narinig niya ang boses ni Lola Sima sa kanyang isipan. Hindi lahat ng hayop ay may pakpak na kayang bumitin sa hangin, Miguel. At hindi lahat ng hayop ay umaalis sa katawan nito tuwing gabi. Bigla niyang naisip ang sinabi ng matanda. Posible bang ang nilalang na yon ay hindi tao? Maya-maya, narinig niyang muli ang tunog ng pagaspas ng pakpak, pero ngayon ay papalayo na. Dahan-dahan siyang sumilip sa labas ng kubo at tumingala sa langit. At doon niya ito nakita. Isang itim na anino ang lumilipad sa ibabaw ng nyugan, malaking nilalang na may pakpak, ngunit hindi ito isang ibon. Ang katawan nito ay tila kalahati lamang ng isang tao, na may mahahabang kamay na nakalaylay pababa, at isang madilim na mukha na hindi niya maaninag ng malinaw. Sa gulat at takot, napaluhod si Miguel sa lupa, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang alamat ay hindi lang isang kwento. Totoo ito. May manananggal sa iniwasang nyugan. Nananatili si Miguel sa pagkakaluhod habang pinagmamasdan ang lumilipad na nilalang sa kalangitan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumakbo, sumigaw, o magdasal. Manananggal. Isang nilalang na buong buhay niyang inakalang bahagi lamang ng mga alamat at kwentong bayan. Ngunit ngayon, kitang-kita niya ito sa kanyang harapan, ang kalahating katawan na lumulutang sa ere, may mahahabang kuko at pakpak na tila sa isang dambuhalang paniki. Ang malamig na pawis ay dumaloy sa kanyang noo pababa sa kanyang batok. Pakiramdam niya ay tila bumagal ang oras. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Hindi niya maalis ang kanyang tingin sa nilalang habang ito ay lumulutang sa himpapawid, waring naghahanap ng susunod na biktima. Dahan-dahan siyang umurong pabalik sa loob ng kubo. Pilit niyang pinigilan ang tunog ng kanyang paghinga, ngunit ramdam niyang mabilis itong bumibilis dahil sa takot. Inabot niya ang supot ng bawang at asin na ibinigay ni Lola Sima at mahigpit itong nyapos. Kung tama ang sabi ng mga matatanda, natatakot ang mga aswang sa bawang at asin, bulong niya sa sarili. Dahil sa pangamba na baka siya ang sunod na biktima, agad niyang isinaboy ang asin sa paligid ng kubo at nagsabit ng bawang sa pinto. Nanginginig ang kanyang kamay habang ginagawa ito, ngunit pilit niyang pinatatag ang loob. Sa kabila ng takot, sinubukan niyang pakalmahin ang sarili at pinagmasdan ang manananggal mula sa siwang ng kahoy sa dingding. Napansin niyang tila palayo na ito, lumilipad patungo sa mas madilim na bahagi ng nyugan. Naghanap ito ng ibang biktima. Diyos ko, bulong niya habang hinahabol ang kanyang hininga. May iba pang nasa panganib. Sa baryo, maraming buntis na kababaihan, at ayon sa kwento, ang manananggal ay mahilig sa dugo ng mga sanggol sa sinapupunan. Nais niyang tumakbo pabalik sa nayon upang balaan ang mga tao, ngunit paano kung makita siya ng halimaw? Paano kung habulin siya nito? Ngunit sa kabila ng takot, alam niyang hindi siya maaaring manatili lamang dito.
Kailangan niyang gumawa ng paraan upang maprotektahan ang baryo. Habang iniisip niya ang kanyang susunod na hakbang, bigla niyang naalala ang isa pang mahalagang bahagi ng kwento ng mga matatanda, ang ibabang kalahati ng katawan ng manananggal. Kapag natuntun mo ang naiwan nitong katawan at binuhusan ng asin o suka, hindi na ito makakabalik at tuluyang mamamatay. Napatingin siya sa paligid ng nyugan. Kung tama ang kanyang hinala, dapat ay nasa paligid lang ang katawan nito, nakatago sa likod ng mga damuhan o sa ilalim ng puno. Kung mahahanap niya ito, maaaring mapigilan niya ang halimaw sa pagbabalik sa kanyang anyong tao. Ngunit ang paghahanap sa katawan ng manananggal ay hindi magiging madali. Delikado ito. Sa sandaling malaman ng nilalang na tinutuntun siya ni Miguel, maaaring siya mismo ang sunod nitong biktimahin. Huminga siya ng malalim at kinuha ang patalim na dala niya. Isa itong matalim na itak na ginagamit niya sa pangangahoy, ngunit sa pagkakataong ito, magiging sandata niya laban sa halimaw. Sa kanyang isang kamay ay mahigpit niyang hinawakan ang bawang, at sa isa pa ay ang itak. Isa lang ang sigurado sa isip niya, hindi siya susuko ng walang laban. Dahan-dahan siyang lumabas ng kubo, maingat na lumakad sa madilim na nyugan, habang pinakikinggan ang bawat tunog sa paligid. Ang kanyang katawan ay puno ng kaba, ngunit pinilit niyang ituon ang sarili sa kanyang misyon. Kung mahahanap niya ang kalahating katawan ng manananggal, maaari niyang wakasan ang sumpa ng iniwasang nyugan at iligtas ang kanyang baryo mula sa mapanganib na nilalang. Ngunit isang bagay ang hindi niya alam, may iba pang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Habang naglalakad si Miguel sa loob ng nyugan, ramdam niya ang malamig na dampi ng hangin sa kanyang balat. Kahit pilit niyang sinasabi sa sarili na hindi siya natatakot, hindi niya maitatangging nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang itak. Alam niyang may isang maling galaw lang siya, maaaring siya ang susunod na biktima ng halimaw. Malamang ay nakahanap na ito ng target. Isang buntis? Isang sanggol? Napailing siya. Hindi niya maaaring hayaan itong makapatay ng inosente. Habang naglalakad, sinubukan niyang gamitin ang mga aral ng matatanda. Kung tama ang kwento, dapat ay malapit lamang ang ibabang katawan ng manananggal. Hindi ito maaaring lumayo sa iniwang bahagi, dahil kung hindi ito makakabalik bago sumikat ang araw, ito ay mamamatay. Dahan-dahan siyang bumalugad sa masukal na bahagi ng nyugan. Ang kanyang mga mata ay nagsuri sa bawat puno, bawat anino. Hanggang sa nakakita siya ng isang bagay. Sa ilalim ng isang malaking puno ng nyog, may isang aninong hindi normal ang hugis. Lumapit siya ng dahan-dahan, pinapakiramdaman kung may ibang nilalang sa paligid. At doon niya nakita ang naiwang kalahating katawan ng manananggal. Ito ay nakatayo lamang sa gitna ng damuhan, mula baywang pababa. Ang balat nito ay namumula at tila gumagalaw ang loob, waring hinahanap ang nawawalang kalahati. Walang sugat, ngunit tila may kakaibang enerhiya ang bumabalot dito, isang enerhiya na nagpatindig ng kanyang balahibo. Napalunok siya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, takot, puot, o galit. Isa lang ang sigurado niya. Kailangan niyang tapusin ito. Dali-dali niyang kinuha ang supot ng asin na ibinigay ni Lola Sima. Nanginginig man ang kanyang kamay, sinigurado niyang hindi siya magkakamali. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit biglang. Nakarinig siya ng malakas na pagaspas ng pakpak sa likuran niya. Napalingon siya at doon niya nakita ang manananggal, nakalutang sa ere, nakatitig sa kanya. Ang mga mata ng halimaw ay nag-aapoy sa galit. Ang mahahaba nitong kuko ay nakabuka, parang handang sumunggab. Nakita siya nito. Alam nitong natagpuan niya ang kalahating katawan nito. Walang hiya ka. Anong ginagawa mo sa katawan ko? Sigaw ng manananggal,
ang tinig nito'y pinaghalong hiyaw ng babae at halimaw. Sa sobrang gulat, muntik nang mabitiwan ni Miguel ang supot ng asin. Ngunit hindi siya maaaring huminto ngayon. Mabilis niyang binuksan ang supot at isinaboy ang asin sa katawan ng halimaw. Ah! Isang nakapangingilabot na sigaw ang pumuno sa buong nyugan. Ang katawan ng manananggal ay nagsimulang umusok at magliyab na parang sinusunog ng apoy. Napasigaw ito sa sakit, pilit na lumalapit kay Miguel, ngunit tila ba pinahina ito ng asin. Nakaramdam ng matinding takot si Miguel, ngunit hindi siya nag-atubiling tapusin ang kanyang sinimulan. Kinuha niya ang natitirang asin at isinaboy pa sa buong katawan ng halimaw. Dapat sigurado siyang hindi na ito makakabalik pa. Hindi. Ang huling sigaw ng manananggal ay pumailan lang sa buong nyugan, habang ang kalahating katawan nito ay nangitim, natuyo, at tuluyang bumagsak sa lupa. Ang lumilipad na kalahating katawan nito ay nagsimulang manghina, ang pakpak nito'y unti-unting kumakampay ng dahan-dahan hanggang sa tuluyang bumagsak ito mula sa ere. Nang bumagsak ito sa lupa, gumuhit ang matalim nitong mga kuko sa lupa, pilit na sumasagip sa sarili. Ngunit wala na itong nagawa. Wala nang babalikang katawan ang halimaw. Ilang saglit pa, ang manananggal ay nagsimulang umurong, ang katawan nito ay bumaluktot, at dahan-dahan itong nalusaw sa lupa, tila ba natutunaw sa sariling kasamaan. Tahimik. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gabing iyon, naramdaman ni Miguel ang biglang katahimikan. Ang nyugan na kanina lamang ay puno ng pangamba at takot ay biglang nagmistulang isang ordinaryong kabubatan. Hawak pa rin niya ang kanyang itak, ngunit ngayon ay wala ng halimaw na susugod sa kanya. Tapos na. Huminga siya ng malalim, nararamdaman ang pagod sa kanyang katawan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nagawa, isang alamat ang kanyang tinalo, isang nilalang na buong buhay niyang inakala ay kathang-isip lamang. Matapos ang ilang minuto ng pagpapahinga, tinipon niya ang kanyang lakas at bumalik sa baryo, dala ang kwento ng kanyang tabumpay. Ngunit habang papalayo siya sa nyugan, hindi niya napansin ang isang pares ng mata na nagmamasid sa kanya mula sa malayo, mga mata ng isang nilalang na maaaring naghihintay lamang ng susunod nitong pagkakataon. Dahil sa mundo ng dilim, hindi kailanman nag-iisa ang kasamaan. Pagdating ni Miguel sa baryo, halos bumagsak siya sa pagod. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, at ang kanyang katawan ay puno ng dumi at pawis. Ngunit higit sa lahat, bitbit niya ang isang kwentong magbabago sa kanyang buhay, ang kanyang pakikidigma laban sa manananggal. Lumapit siya sa bahay ni Lola Sima, kumakatok ng sunod-sunod. Ilang sandali pa'y bumukas ang pinto, at nakita niya ang matanda, halatang kagigising lang. "Naku po, Hijo. Ano nang nangyari sa'yo?" tanong ng matanda, baka sa mukha ang pag-aalala. Hindi agad nakapagsalita si Miguel. Umupo muna siya sa sahig, hinabol ang kanyang hininga, saka bumulong, "Lola, totoo po ang manananggal." Nakita niya ang bahagyang pagdilim sa mukha ng matanda. Para bang hindi ito nagulat sa kanyang sinabi, parang matagal na nitong alam ang katotohanan. "Nasugpo mo ba?" tanong ni Lola Sima, mas seryoso na ang tono. Tumango si Miguel. "Natagpuan ko ang naiwan nitong katawan. Sinabuyan ko ng asin." Pumikit si Lola Sima at parang bumuntong hininga ng malalim. "Mabuti. Kung hindi mo nagawa iyon, malamang may napatay na namang inosente ngayong gabi." Napatingin si Miguel sa kanyang mga kamay. Ngayon lang tuluyang lumubog sa kanyang isipan ang lahat ng nangyari. Nakapatay siya ng isang halimaw. Isang bagay na hindi niya kailanman inakalang magagawa niya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, biglang bumukas ang pinto at lumapit ang ilang kapitbahay. Ang ingay na ginawa ni Miguel ay gumising sa ilan sa kanila. "Ano nang nangyari, Miguel?" tanong ni Mang Pilo,
ang isa sa mga matatanda sa baryo. Parang hinahabol ka ng demonyo. Hindi alam ni Miguel kung paano ipapaliwanag ang lahat ng kanyang nakita. Kung sasabihin niyang may manananggal sa nyugan, paniniwalaan kaya siya ng mga tao. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling nagsalita si Lola Sima. Huwag kayong mag-alala, sabi nito sa mga tao. Ligtas na tayo ngayong gabi. Nagtaka si Miguel sa sinabi ng matanda, ngunit nang makita niya ang paraan ng pagtitig nito sa kanya, naunawaan niya ang gusto nitong ipahiwatig. Hindi lahat ng tao ay handang tanggapin ang katotohanan. Kaya naman tumango siya at sinabi, may nakitang gumagalang hayop sa nyugan, pero nataboy ko na. Narinig niya ang ilang buntong hininga ng ginhawa mula sa mga tao. Ang iba'y nagbulungan, habang ang ilan ay nagpasalamat sa kanya. Wala silang kaalam-alam kung ano talaga ang kanyang pinagdaanan. Ngunit sa likod ng mga mukha ng kanyang mga kababayan, may isang pares ng mata na hindi tumigil sa pagtitig sa kanya, mata ni Aling Rosa, ang tahimik na hilot sa baryo. Tahimik lamang itong nakatayo sa likuran ng mga tao, ngunit nang magtama ang kanilang paningin, isang hindi maipaliwanag na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi bago ito bumaling at lumakad palayo. May alam ba si Aling Rosa? O may iba pang lihim ang baryo na hindi pa niya natutuklasan? Napalunok si Miguel, ngunit sa ngayon, pinili niyang huwag na munang alamin. Isang bagay lang ang alam niya, hindi pa tapos ang kwentong ito. Sa madilim na sulok ng baryo, may ibang nilalang pa ring nagmamasid naghihintay. Ang kwentong ito ay batay sa mga salaysay at paniniwala ng ilan. Ito ay isang pagsasadula lamang ng isang diumanong tunay na pangyayari at hindi layuning magpakalat ng takot o maling impormasyon. Ang paniniwala sa mga nilalang na tulad ng manananggal ay bahagi ng kulturang Pilipino. Ipinapayo naming panoorin ito ng may bukas na isipan at ituring bilang isang kwentong bayan. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang kwentong kababalaghan. Hanggang sa susunod na kwento, mag-ingat sa dilim.